May tanong sa akin, makikipag-cooperate po kami sa munisipyo ninyo. Kung may nais kayong katanungan, handa pong humarap si attorney. Ngayon, magbabayad po ba kayo o itutuloy na namin kaso? AM number 0887 SC Revised Rule for Small Claims. Pwede din po kayong magtanong mismo dyan. Hindi kami nagkulang dahil sa gusto po namin matulungan ka, pero parang wala kang pakialam. Hihintayin ko ang reply mo ngayon kung willing kang ayusin pa to ngayon o di na. Urgent payment at settlement mo ang kailangan. Alright, napaagandang mensahe po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video natin ngayon, alamin po natin kung may katotohanan po ba yung sinasabi na itutuloy na lamang daw po yung kasong small claims at handa daw pong humarap si attorney. Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyong mensahe. So sabi nga is, makikipag-cooperate po kami sa munisipyo ninyo. Kung may nais kayong katanungan, handa pong humarap si attorney. Ngayon, magbabayad pa ba kayo o itutuloy namin ang kaso? AM number 0887 SC Revised Rule for Small Claims. Pwede din po kayong magtanong mismo dyan. Hindi kami nagkulang dahil sa gusto po naming tulungan ka pero parang wala ka pong pakialam. Hihintayin ko ang reply mo ngayon kung willing kang ayusin pa to ngayon o di na. Urgent payment at settlement mo ang kailangan. Matindi. Biruin mo, Sila po ang makikipag-cooperate daw, sa munisipyo. At willing daw po yung abogado, na makipag-usap. Pero, pinag-uusapan po dito, small claims. Sige. Anuhin natin, himayin ho nating maigi. Kasi medyo nakakalito yung mensahe. Tignan niyo po, Makikipag-cooperate sila sa munisipyo, pero ang sasampang kaso, small claims. Mga talaga kayo, Mariusip talaga. Small claims, hindi ho yan pakikipag-cooperate sa munisipyo. Ipina-file po yan. Okay? May binabayaran pong filing fee yan. Sus Mariusip kayo. Hindi ko maintindihan kung saan kayo nanggaling talaga. Pasok kayo ng pasok sa ganyang hanap buhay, o ganyang negosyo. Ala naman kayong alam sa batas. Mga damuho kayo. Saka paano kayo makakapagsampa ng small claims? Kung hindi nyo pa nagagawa yung tamang pamamaraan ng paniningil. Wala pa nga kayong demand letter kasama sa requirement yun. Pagka ba kayo nag-file ng kasong small claims, may maipoprovide kayong documentation? Wala. Paano kayo makakapaghabla? Sige nga. Hindi ho pakikipag-cooperate sa munisipyo ang small claims, mga siraulo. Tapos sabi nyo, willing daw humarap si attorney. Small claims nga di ba? Walang naiintindihan talaga dun sa batas. Hindi po kailangan ng abogado sa small claims case. Mga siraulo. Anak ng kamote. Nakita nyo? Halatang halata po, ito pong mensahe na to, pananakot lamang. Diba? Kasi bakit isa pang sinabi kong pananakot lang? Kasi binubuo pa nila yung AM number 0887, SC Revised Rule for Small Claims. Pwede naman sabihin na small claims case. Tapos. Mga siraulo kayo. Wala talaga kayong kaalam-alam sa batas. Nakakatawa kayo. Tingnan mo yun ang sinabi nyo sa simula. Pero, kunwari nangonsensya pa hindi kami nagkulang dahil gusto naming makatulong. Diba? Pero parang wala kang pakialam. Paano walang pakialam? Ano ba practice nyo, mga bugo katabusadong online lending apps? Wala pang due date. Hinaharas nyo na.
Pag naramdaman ninyo na hindi makakabayad dun sa due date at hindi pumapayag dun sa sinasabi ninyo na magbayad agad kahit hindi pa due date, ano gagawin nyo? Patatawagan nyo dun sa mga kapatid ninyong mga bugo katabusadong online lending apps din para offeran sila ng loan para mabaon sa sa utang. 'Di ba? Magkaroon ng tapal system. 'Di ba? Kayo mga walang ya Anong tulong 'yun? Sige nga. Kung gusto niyo talagang tumulong, di sana inofferan niyo ng payment option, payment plan. 'Yun ang totoong pagtulong. 'Yun ang totoong paniningil. Sus Mariosep kayo. Kasi actually hindi aabot sa ganyan 'yan, 'di ba? Kung kayo po ay nag-credit investigate, nag-verify at nag-evaluate. 'Di ba? Hindi kinyo kasi ginagawa 'yun 'Di ba? Tira lang kayo ng tira. O tuloy, ano nangyayari sa inyo? 'Di ba? Kasama 'yun. No? Sa negosyong pagpapautang. Hindi ho lahat ng tao may karapatan na mangutang. Privilege 'yun. No? Kayo ang mag-i-evaluate. Kayo ang kikilatis dun sa kliyente nyo kung karapat dapat ba silang bigyan. Lahat na lang binigyan nyo Mga siraulo kayo. Biruin nyo, bibigyan nyo plain housewife. Estudyante, walang trabaho. Mga siraulo. Paano makakabayad yun? Sige nga. Diba? Wala talaga kayo sentido komun sa tingin nyo, tamang pagpapautang yon. Tinuturuan nyo yung mga kliyente ninyo na mangutang ng mangutang hanggang sa mabaon. Diba? Hindi tama yan. Wala na nga tayong financial literacy dito sa Pilipinas. Ganyan pa yung pamamaraan nyo ng pagpapautang. O di wala na. Lalo nang nasira ang buhay niyan. Diba? Lalo nyong ginugulo yung isipan. Ang tao pa naman, pag kaya nagulo isipan, ano nangyayari? Nagkakaroon ng anxiety. Nadidepress. Diba? Yun ba ang gusto ninyo? Maubos ang Pilipino dito sa Pilipinas? Diyan sa ginagawa niyong pangwawalang ya. Lahat ng tao rito sa Pilipinas, madidepress pag ganyan ang ginawa ninyo. Mga siraulo kayo. Hindi ko maintindihan. Tapos ito pa, hihintayin ko ang reply mo ngayon. Kung willing ka pa din o di na. Urgent payment at settlement ang kailangan. Di ba? Kakambyo ka bigla ng reverse, may tinira ka sa taas. Di ba? Ano sabi mo sa taas? Nakikipag-cooperate ka na sa munisipyo at willing pang makipag-usap yung abogado, yung lawyer niyo. Mga siraulo kayo. Di ba? Katulin-tulin ng takbo mo sa simula, bigla ka magre-reverse, siraulo. So, meaning to say, wala talaga kayong alam sa batas. Di ba? Manong ginawa ninyo yung tamang pamamaraan ng pagpapautang, hindi kayo umabot sa ganyan. Di ba? Kasi nga wala kayong alam sa pagpapautang May pera lamang kayo, ayan na, pautang na tayo. Di ba? Yan ang mahirap sa inyo. Tinuturuan nyo pa yung mga Pilipino na mangutang ng mangutang hanggang sa mabaon na, wala na. Di ba? Nasira na buhay ng tao. Ang masakit niya kung napunta pa doon sa legal. Di ba? Kasi marireport yan. Doon sa CIC. Wala na. Paano kung dumating yung panahon na kailangan niya manghiram para makapagtayo siya ng negosyo or bibili siya ng bahay o sasakyan. Kasi lahat tayo may pangarap sinira mo na. Siraulo kayo. Diba? Sa maliit na halaga, sinisira nyo yung pangalan ng kliyente ninyo. Hindi tama yun. Diba? Doon po sa nagpadala ng katanungan na to, wala akong katotohanan yan. Ang pagsasampa po ng kasong small claims, hindi nakikipag-cooperate yun sa munisipyo. Magfa-file po sila. Okay? May filing fee po na binabayaran dyan. At may mga documentary requirements po na ipipresent yan. Ano ipipresent yan? Di po ba? Hindi naman nila ginawa yung tamang pamamaraan na ng paniningil. Di po ba? Meron ho ba kayo na-receive na demand letter? Wala. Paano sila mag-ahabla? Di po ba? Kasama ho yun sa requirements. Tapos, willing pa sila na humarap daw yung attorney nila. Siraulo. Sa small claims po, hindi kailangan ng abogado. Yun lamang pong representante ng kumpanya at saka po yung kanilang kliyente na hinabla. Yun lamang po.
Pinaiksi nga yan, pinadali eh. Tapos lalagyan mo ng abogado, ng attorney kanyo, di ba? Sus Mario Jose, wala talagang alam. No? Ako ho sa inyo, pakalmahin niyo ho yung inyong kalooban. No? Huwag niyo masyadong isipin yan kasi kitang-kita hong panakot lang eh. Di po ba? Kung yan po ay legitimate, no? Ibig sabihin, registered. Okay? Kasama sa online lending platform. Kasi pag kasama yan sa online lending platform, meaning incorporated yan, tsaka yan, meron yang secondary license or yung certificate of authority. So, pag ayan, legitimate or legal, makipag-ugnayan kayo. Kausapin ninyo kung meron ba silang mga payment plan. Kung ayaw makipag-usap ng maayos, binabalagbag kayo, saan tabi nyo? No? Mahirap kasi makipag-usap no, doon sa mga tao na ayaw talagang ayusin yung problema. Di po ba? Now, kung yan naman po, illegal, kung magkano lamang po, no, yung dinisburse sa inyo, yun ang bayaran po ninyo. Kasi po, illegal yan eh. Yes, may nahiram pa rin tayo. Kailangan talagang ibalik natin yan. Now, eto po ha, doon sa mga nagtatanong, no, na ang laki na raw ng penalty nila, ang laki ng interest rate, no, ang utang po is 3,000, 4,000, 5,000. Hindi na raw nila kayang bayaran. Kasi po, nagiging triple or nagiging, let's say yung 5,000, nagiging 20,000. Meron po tayong ceiling on interest rate. Okay? Pagka po yung nahiram po ninyo is 10,000 pababa, as of this recording, 15% per month lamang po ang kabuang interest ang po pwedeng singilin po sa inyo. At karagdagang 5%, kada buwan po kayo naliliban. Okay po? Tapos, hanggang 2 doble lamang po ng inyong utang ang po pwedeng singilin sa inyo. So, ibig sabihin po, kung yan po ay 5,000 plus interest times 2 lamang po. Okay? Huwag niyo hong paniwalaan yung 5,000 nagiging 20,000, hindi po. Yun po ang sundin po ninyo dahil yun po ang batas. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panunod sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.